Ngayon susubukan na natin itong portable power station na pinalitan natin ng BMS yung battery. Napalitan na rin natin ng BMS itong battery ng portable power station mga master. Ito na nga binabalot ko na ng headstring tube mga master. Yung kinabit ko nga pala ditong BMS ay 40 ampere na mas mataas ng konti doon sa dating BMS na 30 ampere lang mga master. Para medyo mataas-taas naman yung ampere niya at kayanin yung appliances na isasaksak ni customer dito. Pero dapat wag ma-overload. Kung ano lang ang nakalagay doon sa spec ng portable power station na to, dapat sundin dapat yun. Dapat hindi lalagpas doon yung kanyang wattage na isasaksak dito sa portable power station na to para hindi bumigay yung kanyang BMS or yung portable power station na to. Halimbawa, sample, ito ay 150 watts lang mga master. Dapat hindi lalagpas doon sa 150 watts na appliances yung isasaksak mo dito. Hindi dapat ma-overload para hindi masira yung power station na to or hindi bumigay yung kanyang BMS. At dito na nga mga master, nilagyan na natin ng double adhesive tape at lalagay na natin yung takip at tutornilyohan na natin mga master at titistingin natin mamaya para malaman natin kung okay ba yung ipinalit natin na BMS mga master. Yung link ng BMS ilalagay ko na lang dyan sa baba ng video na to mga master. Click nyo lang yung shop now or sa taas ng comment section. I-click nyo lang yung shop now. Ito na nga mga master, testingin na natin itong clip pan. So yan mga master, umiikot na. So ayos na ulit yung power station ni sir. So kung nagustuhan nyo man yung video na to, baka makahingi naman dyan ng like at share. Maraming salamat. Mag-follow na rin kayo para updated kayo sa mga ganitong upload na mga video.